Lord, maraming salamat po sa pagkakataon ito at magbibigay na naman ng iyong mga salita, Panginoon. I pray po na sana sa study namin na ito ay marami ang matutunan, Panginoon. I pray po sa aking Panginoon na may lahat ko lahat ang nais kong sabihin sa kanila at matuto sila sa aking mga sasabihin, Panginoon. Ang lahat na ito dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning sa inyo lahat. Ang title ng preaching ko ngayon ay ang Nature of Salvation. Pinabasa ko na kay Brother Darwin yung Genesis kanina ng verse 3, 1-24. Nais ko magpasalamat sa inyo sa pagdalo. Bali, maiksi lang naman itong preaching. Sabi dito, ang sin is an action that breaks God's law. Sin makes it difficult to have a relation with God because sin separates a person from God. Can be. Bali, ang tema ng yung unahin ko muna yung original sin. Ba't ba nagmula yung saan ba nanggaling yung original sin? Kaya napili kong verse kanina yung pinabasa kay Brother Darwin about sa umpisa. Saan ba talaga nag-umpisa? Bakit kailangan ng salvation? Bakit kailangan ng natin matutunan? Bali, sa Genesis, nagmula talaga yung nung inano ni Lord, yung sa beginning, bali, di ba naglikha siya ng heaven, naglikha siya ng nilikha niya ang mundo. Bali ngayon, lahat ng mga nilikha niya, hayop, tao, perfect talaga lahat. Ngayon ang nangyayari kasi, dun sa, di ba si Satan o Devil, gusto niyang mahigitan si Lord. Ngayon, para mahigitan niya, kailangan siya gumawa ng paraan para mas mahigitan niya siya. Bali, gumamit siya ng yung serpent sa page sa Genesis 1, 3 verse 1. Yung serpent nagre-represent siya ng devil, yung ahas na malaki. Ngayon, mas pinagtuunan niya ng pansin yung babae kasi mas madali niyang makuha yung about temptation. Kasi pag kay Adan, kasi ang lalaki, matigas talaga ang lalaki. Bali, ang ginawa niya, umano muna siya sa woman. Inakot niya ito at sinabihan niya na, bakit pag kinain niyo ba yung fruits, yun sa Eden, mamamatay ba kayo? Di ba wala naman siyang, parang tinukso niya. Ngayon kasi ang babae kasi, mas madali niya natukso ang babae, mahina sa tukso ang mga babae, kumpara sa mga lalaki. Kaya nagmula talaga ang tukso sa mga kababaihan. Nasa Bible yan, di ba? Sabi po. Sorry naman. Nung tinukso niya yung babae, ngayon naman, ang kahinaan namin mga lalaki, Kami. kasama ang lahat ng mga kalalakihan. Siyempre, ayaw naman yan. Alam kasi ni Adan na pag yung asawa niya, di ba, asawa niya si Eva, ngayon pag kinain niya, magkakaroon siya ng kasalanan, hindi niya makakasama sa langit. Ngayon, di kumain yung babae, alam nga naman si Eva nasa impyerno. Tapos yung asawa na niya si Adan nasa langit. Kaya nung kumain si Eva, ang ginawa niya, nahikayat na rin siya. Kasi gusto niya makasama ang asawa niya eh. Hindi naman pwedeng magkahiwalay sila. Malulungkot siya. Gano'n. Nung matukso na ngayon yung si Eva, si Adan, kasama na rin siya. Doon nag-umpisa yung kasalanan. Tapos, naramdaman na nila na hubad na sila. Di ba tinatanong nga ni Lord, Adan, where are you? Sabi ni Adan, nandito kami sa likod, tapos nahihiya kami na naked. Ibig sabihin,
humiwalay ng espiritu sa kanya. Kasi nga nagkaroon sila ng kasalanan, humiwalay ng espiritu kay Adan at kay Eva. Kaya naramdaman nila, hubad kami kaya kami nahihiya. Nung naramdaman nila na hubad na sila, kasi alam mo ang Lord talagang alam niya lahat ng nangyayari. Kahit sabihin niya, pwede naman niyang puntahan na lang si Adan, ba't ginawa niyo itong ba't yung pinagbibilin ko na kakainin, na hindi dapat kainin, kinain niyo pa rin. Alam na ni Lord yun. Kaya lang, gusto ni Lord na magmumula muna kay Adan. Kaya tinanong niya, Adan, where are you? Sabi naman ni Adan, Lord, nahihiya kami, nahubad kami. Doon naramdaman nila. Amen? Amen. Doon nag-umpisa yung sinasabing original sin. Original sin which is inherited from action of Adam and Eve. Most Christians believe that when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, they broke the perfect relationship between humans and God. As a result, everyone is born with original sin. Amen. Ngayon naman, ano naman yung sinasabing personal sin? Kasi tapos na tayo sa original sin. Pinaliwanag ko na sa inyo kung saan nagmula yun. Ang personal sin, which is the consequence of persons on action. Many Christians believe that those who die with unforgiven sins will not be able to get to heaven. Ibig sabihin, kung naniniwala kayo, yung sabi nga, yung pag tinanggap mo na si Lord as sariling tagapagligtas, are your Savior, mapupunta ka sa langit. Amen. Kasi tinanggap mo siya ng buo sa puso, yung lahat ng mga kasalanan mo, iningi mo na sa kanya ng tawad, tapos mapupunta ka na sa langit. Kaso ang pagkakaya kasi ng original sins, tapos na yung nangyari na yun, yung binasa nga natin kanina sa lumang tipan. Itong personal sins, araw-araw nagkakasala tayo. Amen? O sino sa inyo hindi nagkakasala na di ba? Halos lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo may kasi tao tayo. Buhat nung inihiwalay na yung yung espiritu kay Adan at Eva, every tayo nagsasuffer ngayon. Parang ngayon, personal sins natin nangyayari kasi doon sa original sins nanggaling yun. Ngayon yung personal sins natin, everyday may nangyayari sa ating buhay. Minsan nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Kailangan continuous natin yung natin, yung paghingi natin tawad, yung personal natin, personal sin. Kung nakakahingi tayo everyday ng nagkakaroon tayo ng mga kasalanan sa Diyos, una sa Diyos, sa lahat ng tao sa iba't kailangan yung personal sins natin, kailangan matuto tayo na everyday, kung ano man yung nagawa nating mga kasalanan, ihingi natin ng tawad sa Lord, ipagdasal natin na sana patawarin tayo at magsisi tayo. At sana, kung ano man, sana matuto tayo. Hindi yung yung tawag dito, humingi ka na ng tawad ngayon, sa isang oras o sa other day, gagawin mo na, uulitin mo na naman yung mga kasalanan mo. Dapat matuto tayo na pag hiningi natin yung kasalanan natin kay Lord, dapat matuto tayo wag na natin gawin public. Kumbaga wag natin ulit-ulitin. Di ba? Amen? Amen. Okay. Pag-aralan natin ang salvation. Salvation means being saved from sins, and Christians believe that salvation is essential to have a relationship with God while on earth and to have eternal life with God in heaven after death. Sinasabi dito, yung relasyon natin sa Panginoong Jesucristo, kailangan dito sa mundo at sa habang buhay natin dito sa mundo, pag nasa
langit na tayo after death, Safe. kailangan masave tayo. Kasi hindi tayo mapupunta sa langit kung hindi tayo save. Kailangan dito pa lang sa lupa, save na tayo. Amen? Amen. You must be born again. The role of Jesus in salvation. At the time of Jesus, the Jewish people believed that salvation came from the obeying 163 laws given to Moses in the Torah. Ano ba itong sinasabing 613 law? Sinasabi dito sa 613, ito ay yung sa unang panahon to yung Torah, yung sa Book of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yung sa lumang tipan to, nangyari na to. Mostly siya ay sa Judaism siya. Tapos grace, God's gifts which give the strength to be good and holy. Ngayon, kung tinanggap na natin ng Panginoon, magkakaroon ng reconciliation. Ano ba itong sinasabing reconciliation? Reconciliation is bringing together people who were opposed to each other. Amen. Amen. Sa John 3:17, ano magbabasa? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sinasabing salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given to men. Sa Acts 4:12. Sinasabing Christian, tayo mga Christian, sometimes use the word atonement. Sinasabing atonement, ang meaning niya to describe the role of Jesus' salvation, means reconciliation. In the healing of the broken relationship between God and the humans. Yun nangyari kanina. Yung binasa natin kanina, nung nagkaroon ng pagkakasala, nawala na yung espiritu sa katawan ni Adan at ni Eva dahil sa pagsuway. Receiving the sacraments of baptism. Di ba nangyari na sa atin yung na baptisman na tayo? Think about the nature of salvation. Yung batas, law of sin, grace, and spirit. Understand the role of Christ with salvation, including difference. Think about the different attitude to atonement with the Christianity. Pag Christian na tayo, kailangan matuto na tayo sa mga kasalanan natin, ihingi natin sa Kanya ang mga nagawa natin. Amen. Tapos, meron ba sa inyo na gustong tumanggap sa Panginoon? Pakitaas ng kamay. At pagdarasal po kayo, yung mga gustong tumanggap at gustong maglingkod sa Panginoon, pakitaas ang kamay. Meron ba? Amen. O, nakikita ko kayo. Mahal na Panginoong Jesus, sumunod lang kayo sa mga sasabihin ko at dasalin natin ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap ko po. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap ko po na ako ay makasalanan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko po na ako ay isang makasalanan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa namin laban sa iyo. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa laban sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan. Naniniwala po ako
na mamamatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan. Naniniwala po ako na namatay ka sa mga sugal para sa amin. Muli kang mabubuhay mula sa mga patay para sa aming mga kaligtasan. Muli kami mabubuhay sa mga patay para sa aming kasan. Panginoong Hesukristo, sa aking puso at tinatanggap po kita bilang aking Panginoon Sa aking puso ay tinatanggap ko kita bilang aking Panginoon. at tagapagligtas mula sa ngayon magpakailanman. At tagapagligtas sa mga Panginoon sa mga kailangan. Amen. Tapos na po tayo. Maiksi lang po. Salvation.